Good afternoon. So, our today's video is muna tayo ng malunggay para panggamot natin sa kagit ng ng aming aso. Kasi yan, tawag niyan, natanggal na yung yung balahibo nila naman. Grabe naman to, okay lang, laban po rin. Shout out sa mga katabang diraa nga pare sa kuha, katabang ralagime. Pero libre tubig, libre kurente, libre kaon, libre sabon. O, diba? SS, PhilHealth, o nanan, libre tanan. Wala na kay magasto. Ang imong igasto, imo na lang laag. O, diba? Na kay sweldo. So, katabang mi, pero okay lang. Katabang man ni karon, balang araw, katabang pa rin. Pero proud kay ko sa mga katabang ko yung buwang. Panang mangganing ng mga yung OFW. Mga katulong din naman yan sila doon, pero laki naman ang sahuran doon. Pero ako dito lang kasi Pilipinas, ayoko nang mag-abroad. Kasi masaya naman buhay dito sa Pilipinas, makakasama mo yung pamilya mo. Ay, hindi pala, wala pala akong kasamang pamilya. So, dito lang pala ako sa bahay. Kasi katulong ako. Kaya minsan, yung mga katulong dito sa sa Philippines, yung iba, nangingibang bansa kasi mas malaki ang sahuran doon kaysa dito sa Philippines. Dito sa Philippines, kukunti nga ang sahuran pero okay lang kasi mababait naman ang mga tao dito. Tapos doon sa ibang bansa, hindi natin maaasahan kung mababait ba sila o hindi. Hindi natin alam kung anong pag-uugali nila. So, mas prepare ko dito talaga ako sa Pilipinas. Kasi parang hindi ka na nahihirapan. Kahit maliit yung sahod, makakauwi ka kung anong mangyayari sa pamilya mo, makakauwi ka agad. Yung iba kasi, no OFW, alam ko naman, yung iba, kahit namamatay na lang mga magulang nila, hindi pa rin sila pinapayagan na umuwi sa kanilang bahay dito sa Pinas kasi matrabaho, mas pipiliin pa ng amo nila na doon na lang. Kasi kahit dito sa Pilipinas, kahit ililibing na ililibing na yung mga magulang mo, hindi ka talaga makaka-attend. Hanggang video call ka lang. Kasi yun yung patakaran doon, hindi sila makakauwi agad-agad. Kung makakauwi man sila, kapag tapos na yung kontrata nila, yan yung mahirap doon. Kaya ayokong mangarap na mag-abroad. Pero masaya naman kasi kung mag-abroad ka, pipiliin mo talaga doon na mag-abroad ka. Malaki yung sahuran, tapos makapagbibigay ka sa iyong pamilya. Lahat ng kailangan nila, mabigay mo. Pero kaya nga lang, uhaw ka sa pagmamahal nila. Oo. Hindi mo sila kasama palagi. Ito yung ginagawa ko, hindi mo sila kasama palagi kahit mag-birthday yung anak mo. May okasyon doon, hindi mo sila makapal. Pero, high-tech naman ngayon pwede mo namang makikita mo naman sa social media na makikita mo naman, may messenger naman, pwede naman kayo magtawagan, di ba? Pero iba talaga yung sa personal kasi mahahag mo sila, mapaparamdam mo sa kanila na mahal mo sila, mabibilhan mo sila kung ano mga gusto nila, maalagaan mo sila. Iba talaga pag nandito ka sa Pinas.
Pero pinipili ng mga OFW na magmangingibang bansa dahil gusto nila makahon sa kahirapan ng kanilang pamilya at makatulong. Proud ako sa mga OFW na na mga nag-a-abroad. Kasi mahirap kaya doon. Alam mo, kapag nalulungkot ka, nade-depress ka, o di ba wala kang makakausap. Pero alam ko kay katulong kong kasama doon na Pinay rin. Tapos walang makakaramdam sa'yo na ikaw lang. Kung magkasakit ka, anuhin mo, wala kang sa sarili mo, walang tumulong sa'yo. Tapos kapag matsimpuhan mo pa, yung amo mo, kahit nagkakasakit ka, hindi ka pa rin pinapainom ng hindi ka pa rin pinapa-day off, hindi ka pa rin magtatrabaho ka pa rin. Yun yun ang doon. Napakahirap. Malayo ka na sa pamilya mo. Tapos pag magkakasakit ka, sulo talaga yan. Walang mangingialam. Tapos yung iba, pag hindi pa swerte sa kanilang amo, na pa sila. Yung parang minomolest siya. Kaya, yung sinasaktan sila, yung iba namamatay na lang kasi nakita ko yung yung dati, na katulong din siya. Gilagay siya sa sa refrigerator, tapos naging yellow siya doon. Tapos nauwi siya dito sa Pilipinas. Wala na, patay na, wala na. Nakakalungkot lang. Masakit ang ko pag nakikita ko mga ganyan. Alam nyo, naghahanap buhay yung mga tao, tapos lang sa kanila, yung parang easy lang sa kanila na kitilin yung buhay mo. Napakahirap naman ng ganun. Parang wala silang awa talaga. Kasi nga naman, iba yung ugali ng tao. Depende na yan kung paano mo siya pinakikitunguhan. Kung magkagalit kayo, dapat you always be humble. Kasi andun ka sa bansa nila. Hindi ka pwedeng magmataas kasi wala ka dito sa Pilipinas. Sa Pilipinas, hindi naman masyadong mataas dito sa Pilipinas. Pero yung sinasabi ko, you should be humble. Dapat be obedient sa kanila. Kung anong gusto nila, gagawin mo. Pero, wag naman yung hindi labag sa kalooban. Yung parte lang ng trabaho, yan. Yan yung gabi na naman. May chika ako sa inyo, guys. Nung siyempre, nag-aaral naman tayo. Yung high school ako. Sana na kasi ako sa hirap. Minsan nga noon, yung sa high school ako, hindi ako nanghihingi ng pera sa aking mga magulang. Gusto ko, ako lang mismo magtatrabaho. Yan, nakasanayan ko na ngayon na kahit wala na ako sa parents ko, pa rin ako. Yung parang be strong pa rin kasi hindi naman habang buhay nandiyan sila para sa inyo. Nag-iiwalay din naman kayo. So, 13 years old pa ako, wala na ako sa mga magulang ko, nagbo-working student na ako. Pero ngayon, katulong ko rin yung ko. Pero, hayaan nyo, baka balang araw, hindi naman ako hindi pa man ako matanda. Bata pa naman ako. Yes, ilan yung edad ko? Di ba? Hindi nyo alam. And, guys, i-subscribe nyo ang YouTube ko, guys. Salamat po sa panunood. Kahit, para makatulong man lang. Gusto ko kasing mag-vlogger. Gusto ko makatulong din ako sa mga magulang ko. Kaya, like and subscribe to my YouTube channel. Bye-bye!
Bye-bye guys. Keep safe.